read, but he could not read the amazing words that he heard. Trembling deep inside his heart, confused by what had occurred. There was only one who could comfort him, to help him see that. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, ngayon ay naubos na natin ang unang 10 araw ng buwan ng Ramadan, at purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay patuloy na nakakatupad ng ating mga obligasyon. At hindi ibig sabihin na kumukonti ang mga tao sa masjid sa kalagitnaan ng Ramadan ay konti yung nag-aayuno. Maaring nagsisimula na nilang ma-adjust yung kanilang mga oras at nagiging normal na yung pag-aayuno sa kanila. Alhamdulillah sa ganang pagkakataon. At meron din madalas na itanong, maidagdag ko lang, kung sa buwan ng Ramadan ang mga syaitan ay nakatali, bakit meron pa ring kasamaan? Sinasabi ng ating mga scholar, ng ating mga ulama, na hindi nangangahulugan ng pagkakatali ng mga syaitan ay walang mangyayaring masama. Merong mangyayaring masama dahil ang kakayahan ng syaitan ay bumulong. Katulad ng mas'ala o ng issue na si Iblis ba ay nasa paraiso kasama nila Adam alayhi salam at ni Hawa nung sila ay nagkasala. May mga scholar na hindi sumasang-ayon na si Iblis ay nasa loob ng paraiso bagkus ginamit lang niya ang kanyang pagbulong na kahit wala siya doon. Wallahu ta'ala alam, meron pa rin mga posibleng kasalanan magamit sa paligid. At yun ay nasasaksihan natin. Kaya nga may hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay hinamon, minura, at sinabihan ng masama, baka makalimutan mo. Ano sasabihin mo? Inni saim. Masya Allah. Inni saim. Ako ay nag-aayuno. Mabisa yun, kahit murahin ka. Kahit mumurahin ka, sasabihan ka ng masama, ngingitian mo, inni saim. Inni saim. Kasi pinaalala mo sa sarili mo, mas mahalaga yung pagpapasting ko kaysa patulan kita. Totoo, di ba? Mas importante, ayoko masira yung fasting ko dahil sa'yo. Mamaya pag-break ko, hintayin mo. Hindi, biro lang. Pero, inni saim, yun ay epektibo. Paalala natin sa sarili natin, baka tayo ay makalimot. Masya Allah, barakallahu fikum. Kahapon, binanggit natin sa sira, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ang propeta ng Salasan, pagkatapos ng pangyayari sa kuweba ng Hira, sino ang una niyang pinuntahan at siya ay takot na takot? Ang kanyang asawa ni sa Khadijah radiyallahu anha. Sinasabi ng ating mga ulama na kabilang sa nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa, yung masyado kayong malapit sa isa't isa na sinasabi mo yung mga nagiging kaganapan sa buhay mo sa asawa mo. Kasi masakit sa asawa, babae man o lalaki, na meron kang importanteng nangyari sa buhay mo at nabalitaan pa ng asawa mo sa ibang tao. Halimbawa, meron ka palang nakitang anghel sa Garur Hira, hindi mo naman sinabi sa akin, nabalitaan ko pa kay brother, a'udhu billah. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Di ba yung tafsir ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na sila ay para nyong damit, ang inyong mga asawa, at ang damit ay simbolo ng pinakamalapit sa katawan mo. So pagka meron kang problema, sabihin mo muna sa asawa mo. Baka may suggestion siya. Baka siya ay merong payo sa'yo. Patitibayin ka niya. Sinasabi ko to dahil hindi nawawala sa komunidad natin yung palaging problema ng mga mag-asawa. Kaya konting makakuha tayo ng aral patungkol sa buhay mag-asawa ay dapat kuhain natin ang aral dito sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Khadijah, pagkatapos palakasin ang loob niya, meron akong pinsan, si Waraka bin Naufal, ay marunong sa kasulatan. Pumunta tayo sa kanya. At pagpunta sa kanya, anong nakita mo, Muhammad? At sinalaysay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Waraka bin Naufal, pinsan ni Khadijah radiyallahu anha, ang nangyari sa kuweba ng Hira. At sabi ni Waraka,
inna hadan namus, yang namus na yan, maraming tafsir yung namus, pero isa sa kahulugan nito, batas eh. Ang namus, batas. Yang bumabasa sa'yo o yung nagpakita sa'yo, yung taong yun, o yung anghel na yun, yung malaika na yun, siya ring ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam. Kinukonfirm ni Waraka na yung nagpakita sa'yo ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At anong kasunod niya sinabi? Ang sabi niya, mag-ingat ka. Mag-ingat ka dahil i-reject ka, itatatwa ka, itatakwil ka ng iyong mga tao. Subhanallah, ito na yung unang pagbabalita, ito na yung unang bad news. Diba, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may mabuting reputasyon, kay kamahal-mahal siya sa Makkah, gustong-gusto siya sa iyong mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng mga nagawa niyang kabutihan, kung i-remind pa natin lahat, siya ay gustong-gusto ng mga tao. Pero pagkatapos nitong balitang ito, sinabi ni Waraka bin Nawfal, ikaw ay mag-ingat at i-reject ka nila. Nagtanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagawin nila yon? Gagawin nila yon dahil sa ibinigay sa yung mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Waraka, kung ako ay aabutan ko na ikaw ay mangangaral na at i-reject ka nila, susunod ako sa iyo at lalaban ako para sa iyo. Subalit naiulat na siya ay hindi na nakaabot sa mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam kung ano ang hukom kay Waraka bin Nawfal na nag-iisa. Kasi sumusunod siya sa tama eh. Tandaan natin, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapadala ng bagong propeta dahil nawala na ang tunay na mensahe. Pero meron pang mangilan-ngilan na tulad ni Waraka bin Nawfal na nagtatangan ng tamang mensahe mula sa naunang propeta na maaring sila ay tagasunod sa tamang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, pagkatapos nitong pangyayaring ito, ang sabi ng tarikh, ng kasaysayan, ng mga historian, hindi na nasundan ng mahabang panahon o ilang mga araw ang revelation. Nakinalungkot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi may mga usap-usapan na si Muhammad nakakita daw ng anghel. Baka hindi totoo yun. Baka kanya lang yung guni-guni. So dahil hindi nasundan, hindi na ulit bumalik si Jibril alaihi salam, ay nalungkot siya, pero may hikma doon. Sa mahabang panahon ng hindi pagbalik ni Jibril alaihi salam. Yun yung panahon na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naibalik niya yung mula sa takot na pangamba niya, na ikondisyon niya ulit yung kanyang damdamin. Okay? At naiulat na tinapos lang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Ramadan, siya ay palaging nasa kuweba ng Hira. Tandaan natin, anong ginagawa niya doon? Sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan. So, ang Ramadan talaga ay panahon ng pagsamba. At ang Ramadan ay panahon ng tag-init. So, ang tradisyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 3 taon na halos na nakalipas ay palagi pag Ramadan, doon siya sa kuweba ng Hira. Okay. Tinapos niya ang Ramadan doon. At pabalik na siya ng Makkah, at ito yung kanyang kasanayan. Nung nasa kalagitnaan na siya ng Makkah, nudiyat, siya ay tinawag. Nagta-travel siya, sinabi natin, more or less 10 kilometers ang Garul Hira sa Makkah. Papasok na siya ng Makkah, nakapasok na siya sa boundary, nangangalagitnaan na siya sa pagkanyang biyahe, tinawag siya. Tumingin siya sa kanyang kanan, wala siyang nakita. Tumingin siya sa kanyang kaliwa, wala siyang nakita. Tumingin siya sa harap, wala siyang nakita. Tumingin siya sa likod, wala siyang nakita. Pero may tumawag sa kanya, Ya Muhammad. At tumingin siya sa taas, idra'a Jibril. Pagtingin niya sa kalangitan, nakita niya si Jibril sa kanyang orihinal na anyo. Unang pagkakataon. Nung unang pagkakataon, sa orihinal na anyo ni Jibril alayhi salam, dahil sa kuweba, nag-anyong tao si Jibril. At pag-aanyong tao sa isang gwapong lalaki na maputi, na malinis, na mabango, ngayon hindi. Pagtingin niya sa kalawakan, nakita niya si Jibril alayhi salam, alal kursi, nasa kanyang upuan. Wallahu ta'ala alam kung paano yun. Pero nakita niya, at lahu sittumi'a janahan. Si Jibril alayhi salam, sabi niya, merong 600 na pakpak, na ang bawat pakpak ay nasasakupan ang buong kalangitan.
Gano'ng kalaki? Subhanallah. Pagtingin niya, nagulat, natakot muli ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumakbo siya ulit sa kanyang bahay. Zammiluni, zammiluni. At muli, Khadija, itago mo ako, takpan mo ako, yakapin mo ako. At dito ipinahayag ulit ang isang aya sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inireveal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Ya ayyuhal mudhathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujja fahjur. Ang ibig sabihin ng Ya ayyuhal mudhathir, kasi siya ay, pagkita niya kay Jibril, sa sobrang laki, tinatakpan niya yung kanyang muka ng kanyang thobe, ng kanyang damit. Yun ang ayyuhal mudhathir. O ikaw na nagtatago sa iyong damit, kum fa'andir, tumayo ka at magbanta. Pang ilang mga aya na ito? Second set na ito ng aya mula dun sa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yung tinalakay natin kagabi. Tumayo ka at magbanta, at ikaw sa iyong Panginoon ay dumakila, wa thiyabaka fatahhir, at ang iyong, tingnan nyo, damit ay iyong dalisayin. May significant ba? May dahilan ba? Paano didalisayin ang damit? Tandaan mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok ka na sa pagsamba at papasok na rin yung tahara. Baka yan ay hindi dalisay mula sa mga najis o mula sa mga hindi karapat-dapat isali sa ating damit sa pagsamba. Kung matatandaan nyo, si Musa alaihi salam, nang kakausapin niya si Allah, pinagtanggal, fakhla na alaik, sa Jabal Tur. Nung tumanggap siya ng mensahe, pinatanggal din ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang tsinelas. Ang mga bagay na ito ay kabilang sa pagdadalisay na hindi talaga nawawala sa utos natin yung paglilinis. Kaya subhanallah, jazakumullahu khair, yung mga mahilig maglinis sa masjid, biyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binalinis ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong thub at fatahhir warrujja fahjur. Ang kahulugan nito, mga kahulugan, mga warrujja fahjur, ma'nahu ibta'id an asbab sakhatillah wa adhabu. Magpakalayo-layo ka sa mga dahilan na ikaw ay kamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala at parurusahan. Ito ang mga sumunod na mga aya na ipinahayag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naglalaman ito ng maraming mensahe. Kasunod ito ng mensahe ng kaalaman. Ngayon naman, para bang pinaghahanda ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil may utos na. Qum fa'andir, tumayo ka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kailangan mo na magbanta. Wa thiyabaka fatahhir, at meron ng pag-uutos na ikaw ay magdalisay. Bakit? Ang mga kasunod na aya ay uutusan na siyang pumasok sa malakihang pagsamba. Una munang aral. Mga kapatid sa Islam, ang pagsamba ay paghahanda sa alipin. Alam niyo ba kung palasamba ka, kung anuman darating na pagsubok, dahil ikaw ay palasambang tao, makakayanan mo? Hindi ba ito ay kabilang sa malaking mensahe ng buwan ng Ramadan na tayo ay nag-aayuno, nagsasala ng tarawih dahil tayo ay sasagupa ng pagsubok sa buong taon? Palagi ko itong sinasabi. Bakit? Nangihinayang talaga ako wallahi sa mga tao na sinasayang yung Ramadan. May Ramadan ba sa susunod na buwan? May sarili kang version ng Ramadan at doon ka maghahanda? Hindi. Ito yung nilagay ni Allah. Dito ka maghanda. Wala kang susunod na Ramadan, hindi ka pwede pumili ng Ramadan mo. Dito ka pinaghanda, ito yung binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, huwag mo sayangin. Kaya, kung ikaw ay may pinagpaliban sa iyong mga trabaho, sa iyong mga appointment, sa iyong mga pag-aaral, sa iyong mga anumang mga ginagawa mo sa labas, dahil sa Ramadan, syempre, dahil wala akong Ramadan sa susunod na buwan eh. Dito nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay walang duda na paghahanda mo na ikaw ay maging dalisay sa susunod na taon. Okay, last message. Alam niyo pinagkaiba ng nabi sa rasul, ang propeta at mensahero? Magkaiba ito. Sinasabi ng ating mga scholar, ng ating mga ulama, ang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yung unang aya sa kuweba, ginawa siyang propeta ni Allah. Ang propeta ay siyang nakaka-receive ng mensahe at nakakabatid ng ilang mga kaganapan sa susunod dahil sa mensaheng ibinalita sa kanya. Yun ang propeta. At yung susunod na aya, Ya ayyuhal mudhaththir, kum fa'andir, tumayo ka at magbanta, naging mensahero na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may pinagkaiba. May pinagkaiba ang nabi at rasul. Yung una,
ginawa siyang propeta at ngayon naman may utos na siya ay mangaral. Anong pinagkaiba nila? Ang lahat ng sugo ay propeta, subalit hindi lahat ng propeta ay sugo. Halinaw, no? Ulul azm, merong 5 pinakadakilang mensahero at propeta si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yan? Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, at Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sila ang mataas na pinarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Ito ang mga mensahero na binigyan namin ng kabutihan ang bawat isa sa kanila. Sila ang mga dakila na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagtangan ng mensahe. So ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ginawang propeta, at ngayon naman meron na siyang misyon. Ang pag-aaralan natin sa susunod, dahil dapat kalahatian ng buwan ng Ramadan, makapag-hijra na tayo. Dahil kung hindi natin matatalakay yung mga paborito nyo, mga digmaan sa panahon ng Madina. Tingnan nyo, pagkatapos niyang propeta sallallahu matanggap itong magdawa ka na, magmigay ka ng mensahe, meron siyang 2 paraan ng pagdadawa. Ano yun? Da'watus sirriya, palihim na pagdadawa, at paglalantad na pagdadawa. Bakit 2 uri? Malalaman natin sa susunod. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By my side.